Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na dyan with evidence. Ano ba naman yan? Hindi masikreto ang mga taong nag-attend sa impeach VP Sara rally ngayon sa EDSA. Inulan pa naman sila. Uy, kawawa naman yung tao. Pero okay lang naman basta may sahod. Ay eto mga kabibig ha, binuking ng isang vlogger. Kasi pumunta ang isang vlogger doon sa ano ba, sa EDSA, si Channel 167 o panoorin niyo ang kanyang video. So, bigyan lang natin ng reaction ang kanyang nalaman na impormasyon na anong tawag dito, mabibigay pulot na dulo na parang you can learn. Ito talaga si Channel 167 ha. Oh, disclaimer lang ha, ito yung naobserbahan niya, ito yung nakita niya, ito yung um, nakuha niyang impormasyon sa mga nakausap niya na 1K hanggang 800 ang bayad. Depende sa leader. Naku, ang leader talaga may kaltas, may tax na pala ang bayaran ngayon sa impeach rally ah, laban kay VP Sara. Ibang tao pumunta, nag-join, pero kung tanungin mo, walang alam. Bakit ka nag-join? Basta may bayad. Ay, baka ano lang tayo dito ha, Ah, natawa lang ako ba sa mga rason nila na nakita ko kayo na may paring nagmimisa, pero ang mga tao lakad ng lakad, parang walang pakialam sa pari na nagmimisa. 'Di ba dapat kung nagmimisa sila, kung united silang lahat, dapat nag-attend sila, tumahimik sila, kasi may paring nagmimisa. Pero yung ibang tao walang pakialam, lakad ng lakad, na parang naiinitan, parang, "Ano ba ang pinunta ko dito?" Mga gano'n kabibig ba? They're questioning themselves, ay. So eto na, o sige Channel 167, don't forget i-follow niyo siya sa kanyang Facebook at YouTube channel. I-follow niyo na kabibig ha. Yung Channel 167, kung wala si Channel 167, hindi natin alam kung ano ang nangyayari ngayon sa EDSA. Oo, eto na, Channel 167, pasok! Ayan. So yun, sana may napanood tayo na at napulot tayong aral sa mga nakita natin kanina to. Anong aral ba? Ah, so yun, based sa nag-tip sa akin, yun nga nasa 800 to 1.2 depende Ay, 1-2 pala. doon sa leader Oh. o She's sa barangay, no? parang Na gano'n. nag-recruit. Sa may bandang Caloocan, needless to say, si Trilling ang ang nagkakop. Huy, Tapos hindi lahat ng barangay meron. Yung mga barangay lang na kaalyado niya, in short, ang contact. Yun lang ang nahakot sa Caloocan. Tapos dito, hindi ko lang alam, pero meron akong mga nakunang picture, no, yung jeep, no, dito sa basement ng mall. Natawag dito, ang mga jeep galing sa Makati. So kung galing sa Makati, pero ang sakay nila Caloocan. So most probably hanggang mamayang pa yan, 8, no, para hindi na sila mahuli na kolorong or out of line. Anila ka pa dyan? Sa Boulevard? Dito. Technically, kasi nung naglalakad ako, yung kausap ko, yung mga participant, hindi ko naman tinanong kung magkano, alam ko na kung magkano eh. Pero sinabi ko kung ano oras, kung ano instruction. Hindi rin sila aware o hindi rin alam kung ano yung instruction tiring klaro. O alam nila, ayaw lang nila sabihin sa akin. Pero basta ang sabi, pag nakakuha daw ng ayuda, pwede na po eh. Yung magdalo niya. Hala. Kasi nga, may Sa bayan, maraming Hala, basta makakuha ng ayuda, pwede nang umuwi. Hala, kung paano kung ibibigay ang ayuda at 8 PM, so maghintay yung mga tao doon. May libreng pagkain ba? Naku, grabe naman yun.
Uy, grabe yung mga information ha. Akala namin sumisigaw kayo para sa bayan. Akala namin seryoso ang mga puso ninyo na lumalaban para sa bayan at gusto nyo i-impeach si BP Sara. Hindi pala. May bayad pala yan. At tapos may kaltas pa sa mga leader ng barangay. Naku po, ano ba naman yan? Let's continue. Na-shock ako, uy. Once makakuha ng ayuda, pwede nang umuwi. Pero ang tanong, kailan ibibigay ang ayuda? So, yun. Tapos ano pa ba? Ha? Nasa loob ata, nasa loob. Pero meron pang mga tao dito sa mall. Marami pang white eh. Ewan ko lang kung... Pero yung nakasabay natin kanina, pauwi na. Pauwi na? So, ano pa ba? Ano pa bang may share ko? Ayun, marami ring police, pero hindi sila hostile. Sa atin, kung yung nangyari naman dito, hindi naman hostile actually. Hostile lang or medyo mapa-pushy yung mga police after na ng day 5 ata, o day 4, Friday, nung nagsisigaw na dyan si ang may papatayin, may babarilin kapag may nasaktan na Pilipino na isa dito. Yan. Maraming pulis na nagalit noon at hindi alam kung sino yung nagsasalita. Hindi pala siya kilala, in short. Tapos, yun, doon lang yung medyo push yung mga pulis. Pero otherwise, mga kaibigan naman natin sila. Pero at this very moment, maybe not. Kasi nagbago na eh. Mga bagong mukha na yung mga pinapadala nila rito. Ano pa ba? May stage sila. No, hindi sila mismo sa People Power Monument. Kasi yung People Power Monument, pinalibutan din ng mga polis. So, walang taong makakasampa sa People Power Monument. So, yung stage, gawa out of truck. Kung di nagkakamali, 1, 2, 3, 4, or 8-wheeler ata yun. Tapos, cargo truck. Yun ang stage nila. Tapos nakabalagbag sa isang lane. Tapos yung mga tao, hindi siya jump pack, hindi siya fully covered eh. Yung mga tao nandoon sa may punuan, sa may puno, sa may lilim, tapos nakaantay. Hindi alam kung sino yung saan pupunta, kung nasaan yung pagkain, saan yung palista, at kung nasaan yung mga leader nila. Yun ang napulot natin sa pagpunta sa kanilang kuweba. Hindi para klaro. Hindi coordinated. Hindi alam ng mga tao kung ano ang gagawin. Hala ka. Kuweba sa kanilang pag-infiltrate sa kanilang posisyon. Ayan. Ano ba pwede kong ma-share? Ayun, so yun, pasensya na kasi naka-body strap lang yung cellphone, no. So basahin muna natin yung comment section. Ayan, si Lulu, shout out YouTube. Ingat po lahat. Salamat po. Good morning. Kung ano ang pinunta nila diyan. Impeachment for Sara daw. Yun ang sabi. Hindi ko na kailangan magpa-amin kasi may mga nagtatanong din. So nung naglalakad tayo, may mga yung mga naglalakad na hindi rin alam kung ano nangyayari. So tinatanong din sila. So sinasabi nila impeachment for Sara. More interview pa. Mamaya try natin mag-infiltrate ulit, no? Ang schedule kasi merong 2 to 8. Try natin maki-blend in the crowd, no? Para malaman. Tapos try natin maki-friendship. May nakasimangot na wala pang ayuda. Marami pong hindi nakakain, maraming nauuhaw. And then nung naglalakad tayo, mayroong pang hinimatay. Hala ka. Kaya ina-applyan nila ng first aid. Ayan. Hala ka. Sabi ni Marife, ayan, may ayuda sila kaya pala nagsipuntahan. Tapos yung kapitan, pero depende pa rin sa kapitan kasi hindi lahat ng pumunta merong pagkain. Merong talagang team leader na nagbigay ng may plastic na kanin, ulam. Tapos meron naman na wala lang, hindi rin nila alam kung nasa yung leader nila. Tapos meron din na na puros papel lang, dokumento, sa direksyon lang, pero wala lahat. Ganon. So magkakaiba, magulo eh.
So gaya ng sinabi ko kanina, yung paraan nila na paghakot, ang naibigay sa aking information is from Caloocan. Mhm. So most probably sa north to, kasi sa south, kasi parang si malapitan. Ewan ko. Pero yun nga, hindi lahat ng barangay sa Caloocan na na nagawa nila na mag-recruit. Yan lang. And then magkakaiba ang presyo. So may comparison din sila. No, nagko-compare din sila kung magkano. Hala ka RJ, magsipilyo ka muna bago ka sumali sa live ko, ha? May nakita ko impeach Sara. Opo, yun naman talaga ang purpose ng kanilang mass gathering. Grabe. Impeach Sara daw, pero yung 6.5 trillion na budget, ayun nga, yun yung pinuputok ng butsi natin, no? Ang sinasakyan nila is yung 6.5 trillion na GAA 2025 na invalid, pero ang mass gathering nila ngayon is for impeach Sara, di ba? Yun ang inangaw-ngaw natin parang gago lang. Oo nga, So tama. alam na natin kung sino ang kumondo nito. Walang iba kundi si Tambayuta. Sino bang gustong mawala si Inday Sara? Di siyempre si Tambayuta, di ba? Ganun lang naman kasimple yun. Grabe, no? Kipag-alliance siya sa Labas, mga iyakin. Ayan. Sino yung tangang nagsasalita? Yung matanda po ba, yung chubby na na titibo-tibo, yung nasa tuktok ng cargo truck? Hindi. So, nung mga naka-friendship natin, no, habang naglalakad tayo, okay lang kahit magalaw ang cam o sa kanila. Now I know, at least totoo, di ba? Yung ground, mapanghi talaga. Yun ang totoo. May nag-unload ng portalet. Tama ba? Portalet ba yan? Portalet ba yan? Yes, portalet ba yan? Ayan, portalet nga. 1, 2, 3, 4. Ayan. May 4 na portalet na ibinababa sa harap ng simbahan ng EDSA Shrine along EDSA. Ayan, kung nakikita nyo. Ayan, no? Kita nyo yung blue sa dulo? Oo. Ayan, yun yung truck na may sakay na portalet. 2 p.m. ang announcement nila sa FB. Ayan, no? Shout out kay GQ, Ma'am GQ. Ayan. May Cronity sila. Microm. Ay hindi natin masabi kung microm Diba? Para mas maliit pa sa langgam yung pagkaliit nila. Same old scenario as few noon. Hakot na love bus. Di po love bus Pero may nakita tayo kanina ang gamit yung puti na na modern day jeep. Oo. And 20 pesos bawat isang tao tapos win. Hindi sana wag naman 20 pesos. Grabe naman yung 20 pesos. Yung alam niyo yung lakad mula dito papuntang People Power Monument tapos mainit yung araw, Umuulan pa. tapos etc. Tapos mabalik dito, sasakay ng truck, sasakay ng bus. Hindi natin hindi natin alam. CCF po, CCF. Ang CCF Grabe talaga, no? Yung talagang planado nila kung ano ang gusto nilang gawin kay VP Sara. As in, talagang masyasaka. 'Di ba? Masyasaka sa kung ano ang plano nilang mag-impeach sila is tawag dito sa BICAM report. Pero bakit si VP Sara? Bakit si VP Sara ang nagiging tawag dito? Bakit si VP Sara ang nagiging topic ng kanilang rally? Dapat sana yung bicameral meeting, bicameral report. Bakit biglang VP Sara, impeach VP Sara? Hala, ito pa si ate, dapat makulong lahat ng mga Duterte. Nako, ito siya. Pakinggan natin si ate, ha. Talagang excited si ate na labas ng kanyang hinanaingan, dapat daw makulong lahat ng mga ano nangyari sa iyo, ate? Buti na lang buhay ka pa nung pandemic. Nako, ate, ha. Pagod na po ako sa paulit-ulit na nangyayari sa bansang Pilipinas na to, lalo-lalo na sa ginagawa ng mga pamilya ng Duterte, kung paano kaya namin gusto Sino bang umupong presidente ngayon? Duterte ba, te? Te, wake up, te. si Duterte sa dami ng pinatay, sa dami ng ginawa nilang kasalanan. Te,
Tapos, bakit ma-impeach si Pangulong Duterte? Tapos na nga yung termino niya. Naku, ano ba naman 'tong sumali sa rally? Sino bang gusto mo i-impeach? Si VP Sara or si Pangulong Duterte? Kasi kung si Pangulong Duterte, tapos na ang termino niya. Si VP Sara naman, siya ang ating presidente ngayon. Pagkamkam sa kayamanan ng Pilipinas kung bakit naghihirap, lalong naghihirap ang katulad. Sino ba ang presidente ngayon? Kasalanan ba ni VP Sara kung bakit naghihirap ka? Hindi, te. Alam kita, si VP Sara ba ang may hawak ng budget sa atin? Hindi, te. Di ba? Naming mga maliliit na manininda, lalo kami naghihirap dahil sa mga Duterte na kung saan kinamkam nila lahat ng kayamanan ng Pilipinas. Te, kinamkam lahat ng kayamanan. Te, ano ba naman? Te, ano tong script mo, te? Hindi mo ma-memorize. Mali-mali talaga. Pasensya na, te. Pagtawanan ka talaga kita, te. Naintindihan ko naman yung sentimiento mo kasi gusto mong sumali dyan sa rally, gusto mong ilabas yung sentimiento mo na hirap na hirap ka sa buhay. Diba? Pero kung sabihin mo si Duterte ang nagkamkam ng lahat ng kayamanan sa Pilipinas, nasaan ba yung basihan mo, te? Pilipinas, lalong-lalo na asan ang pondo, asan na yung pondong tinago at hindi may labas-labas. Pondong itinago? May pondong bang itinago ang mga Duterte? Te, yung mga... Te, tumahimik ka na lang, wag ka na lang magsalita kasi kulang ka sa impormasyon. 7 days, saan mo dinala ang pera? Saan mo dinala yung pera na dapat para sa bansang Pilipinas? Ano ang nangyari? Bakit dapat ikaw makulong kayong lahat? Ganun ba, te? Di kalma lang, te, ha? Masyado ka namang hot. Si ate talaga. Ano nangyari kay ate? Oy, nako, kalargi naman to si ate. Ay, nako. So, ito pa si, si Percy. Dito pala si Percy. Si Percy talaga, nakisali na rin si Percy. Ganun talaga kabibig, no? Kasi nawindang ako sa mga, ang tawag nila, mga kadramahan nila ngayon na impeach. Dito si Percy pala. Siya pala ang nangunguna ngayon. Wow. Percy, sige. Gawin mo lang yan. Kasi trabaho mo naman yan. Gusto mo yan eh. Diba? Ipakita mo rin na may magawa ka. Diyan, Diba? Nanguna siya. At least, pinakita mo na may, ka rin, may, trabaho ka rin bilang representative, 'di ba? Ang tanong kung ano bang programa mo na ang mga tao ay makakuha ng magandang benepisyo. Kung wala kang programa, inumalis ka, 'di ba mga kabibig? So yun mga kabibig, talagang trending na trending ito ngayon, itong si VP Sara. Naku, grabe impeach VP Sara, grabe yung Akbayan Party List. Uniform na uniform ang kanilang mga placards. Sino kaya nag-printing nito? Uniform na uniform talaga. Hindi niya kabibig. Uniformity is the key. Uniformity is the key to success. Di ba? Ang problema ngayon, alam ba ng mga taong humahawak nito kung ano ang pinaglalaban nila? Di ba? Alam ba nila kung ano ay uniform na uniform talaga. Magkano kayang bayad nila nito, no? So, yun nakakabibig, tawang-tawa ako. Pasensya na, I have the right to make tawa-tawa here, di ba? Naku, ang dami pala din nila. In fairness naman madami sila. Madami silang nabayaran. Sabi naman ng nakausap ng isang vlogger na si Channel 167 na talagang may bayaran na nangyari, mga kabibig. So, yun lang po mga kabibig ang ating latest lebag-lebag for the day. Ano ang iyong reaction tungkol dito? Grabe ang nangyari ngayon. Si VP Sara naman ang target nila. Di ba akala ko, Shelo Magno, ang target niya is tungkol about sa BICAM report. Parang hindi yata BICAM report ang pinag-uusap na yun ngayon. Parang hindi BICAM report ang inyong pinunta sa EDSA. Para yatang impeach Sara Duterte ang pinuntan yun. Ako, kalerky naman to. So, ano ang yung komento dyan mga kabibig? Comment down below and don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Lalo na ngayon na kay init ng panahon, kay lamig na mga utak ng tao. Kasi sabi dito, pwede na kayong umuwi pag nakuha na yun na yung ayuda.
Kunin nyo lang kay leader. Wala. 1,2 to 800 ang bayaran. Ay, ganun ba? Ay, sumali na kayo. Oo, 1 day lang yan eh. Pera na rin yan. Wala, grabe. Yan lang po mga kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.